katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita at napapakinggan nyo po kami sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, abay present po kami sa inyong mga telebisyon. Sa lahat po ng Signal subscribers, kung hindi pa, mag-subscribe na po kayo sa Signal. Ang True TV ay mapapanood nyo po sa Channel 19. Siyempre, present din po kami sa Facebook at YouTube. I-search lamang po ang True Network PH, mga kapatid. Oras natin, 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ngayong araw ng Lunes, usaping batas po tayo every Monday, di po ba, mga kapatid? Mainit na usapin nitong mga nakaraang araw. Ang pagsasampa po ng kaso ni Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Ito ay matapos tahasang mabanggit ang pangalan ng aktor sa trailer nga po ng bagong pelikula ng nasabing filmmaker. Hindi po bababa sa 19 counts ng cyber libel ang isinampa laban kay Daryl Yap. Bagay na handa naman daw niyang harapin sa korte. Bukod po dyan, nag-file din si Vic Soto ng petition for writ of habeas data. Nakaschedule ang unang hearing sa kaso sa January 17. Dapat po ito originally, it was scheduled on the 15th, tomorrow, pero na-move po ito ng 17th. Ayan. Pero hindi lamang po mga artista ha, kundi ang mga normal na mamamayan ay pwedeng magsampa o masampahan ng kasong cyber libel. At himayin din natin ang iba't ibang aspeto ng cyber libel, kasama po ang ating guest lawyer. At yung habeas, writ of habeas data. Ano nga ba yun, 'di ba? Para mas maintindihan po natin. Baka akala nyo po kasi ang nasasampahan lang ng cyber libel ay yung mga nasa industriya po namin, entertainment or sa news, hindi po. Tayo po lahat ay possible. Para mas maintindihan natin, mas maging maingat po tayo, himayin po natin. Ano nga ba ang cyber libel? Ano po yung writ of habeas data? Ayan. Tapos, meron na rin ngayon yung development, mayroon ng gag order na in-issue sa bawat kampo. Pag sinabing gag order, ano nga rin ba to? Abay, himayin po natin to. Abusuhin na natin ang ating napakagaling na guest, lawyer po for today. Siya po ang pinaka makakapag-explain ito ng talagang maiintindihan ng ordinaryong Juan de la Cruz. Ayan. Kasi di ba minsan, di ba mga kapatid, pagdating sa batas, nosebleed tayo or ginagawa nating excuse, hindi ko alam yan, meron palang ganyang batas. Di ba? Hindi po excuse dapat yung hindi natin alam. Dahil yung hindi natin alam, minsan dyan tayo makakasuhan. Ayan. Hindi po rason or hindi depensa na hindi natin alam or ngayon lang natin narinig yung klaseng ganitong batas. Sali po kayo sa ating discussion. Siyempre, hindi po mawawala ang ating question of the day. Ang ating question of the day, na biktima ka na ba ng online paninira? Ayan, ng paninira sa online. Anong klaseng paninira yan? Anong ginawa nyo pong aksyon? Ano nga man pwede natin gawing aksyon, 'di ba? Pag po may isang taong nagpo-post ng kung ano-ano tungkol po sa atin, whether totoo or hindi, pwede ba 'yun? Kung kahit na totoo man 'yun, 'di ba? Pwede ba nang i-post ng kahit na sino po 'yun? Kung may gusto po kayong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Kung may nais itanong, tumawag lamang po kayo. Kung gusto niyo diretsang kumonsulta po, or may mga concern po kayo, or may mga gusto kayong klaruhin sa nasabing mga batas na pag-uusapan natin, maaari po kayong tumawag sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290.
At simulan na po natin ang ating discussion. Buti, pinuntahan tayo dito. Hindi pa siya masyadong busy. Busy lang, pero hindi pa busy. Live ngayon dito sa studio, ang ating legal expert attorney, Mel Santamaria. Dean Mel, hello po. Thank you. Happy New Year. Happy New Year sa iyo, Cheryl, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Happy New Year sa inyong Kamusta lahat. ang iyong naging holiday season? Mabuti naman at kasama ko pamilya ko at syempre kagaya ng pangkaraniwang pamilyang Pilipino, nag-Noche Buena kami at nakapunta pa kami sa Japan kahit nakaonte at pagkatapos New Year, ayun, nagpalitan ng mga regalo. The usual na masayang Filipino family. Oo, walang katutumbas Walang tutumbas doon sa panahon sa pamilya, no? Totoo yan. Diba? Totoo yan. Kasi ang pamilya, iyan lang ang... Ilang tatakbuhan mo? Ilang tatakbuhan mo at sila lang ang tunay na nakakaalam kung ano ang pagkatao mo. Correct. Diba? I super agree. I super agree on that. Ayan, mga kapatid, ito po very interesting yung ating pag-uusapan na Dean Mel, dahil talagang umani ito ng atensyon sa social media. This particular trailer na parang the rapists of Pepsi Paloma, yun yung nakalagay. Yung title. Okay. Tapos pag pinlay mo pa, talagang sasambitin yung pangalan na Vic Soto. Tinanong, 'di ba? Ni-rape ka ba ni Vic Soto? Tapos dun sa trailer, sumigaw ng oo. So yun yung trailer lang, mga kapatid, trailer. Talagang umani. Okay. So ito yung naging basihan ng kampo ni Vic Soto na magsampa ng cyber libel. Totoo yan. Not just one count, but 19 counts. Wow, 19 counts. Ang dami. Ayan, tanungin mamaya, i-explain. Though I was able to talk to Attorney Buko about it. Pero meron na rin pong inilabas na gag order daw. Ngayon ay represented na rin si Daryl Yap ng kanyang counsel, at si Attorney Fortune. Ang side naman ni Vic Soto ay kay Attorney Buko de la Cruz, So ayan, ng gag order, naglabas na ng gag order ang korte about it. Simulan ko muna dun sa gag order. Pag sinabing gag order, ano po ibig sabihin yan? Ang gag order ay isang pagbabawal sa bawat panig, pag-usapan ang mga inihain sa korte, mga alegasyon sa korte at lahat ng proceedings na nagmumula sa korte. Direkta makikita mo sa kautusan kung sino ang pinagbabawalan nito. Sabi sa pinagbabawalan, ang mga petitioner at mga taong for and on their behalf ay gumagalaw para sa petitioner. So yung both parties hindi na pwede magsalita sa media or mag-post ng kahit ano about that case. About the case, the merits of the case, kung saan hahantong ito, kung anong kanilang paniniwala, kung anong kanilang opinion, wala na. Yung both sides lang. Both sides. Tayo sa media, pwede pa natin ito i-discuss. We're okay. We're okay kasi kung titignan I just wanna make sure bago natin detalyehin baka tayo mapag-gag order din Di ba, basta ma-contempt kayo kung abogado nyo. Yan Pero malinaw naman yung order ng korte. Hindi naman malawakan, no? Laban lang doon sa mga partido ang hindi didiscuss ng kaso. And we're discussing this, mga kapatid, excuse me, ay not because na gusto natin sumausaw dito pa po sa very controversial na issue na ito, but we want to inform yung mga tao para po ma-educate tayo. Kasi baka we're taking this lightly nung magsimula nagkaroon ng cyber libel. May libel na tayo, diba? Tapos nagkaroon ng cyber libel because nga po hindi po natin may kakila na very powerful na talaga ang social media ngayon. So, ayan po. So, that's the gag order, but we could still discuss. Puntahan natin ang kaibahan ng ordinaryong libel sa cyber libel. Magandang tanong yan, Cheryl. Isa lang naman ang libel. Ano ba ang libel? Ito ay isang pagpaparatang ng krimen, bisyo, defect, kondisyon, status, circumstances na nagkokos ng dishonor, discredit, pagpababa ng tao sa mata ng madla. Iyan ang libel. Ngayon, merong cyber libel. Ang kaibahan lang, Cheryl, sinasabi ng cyber libel,
Kung ginawa nyo ang pagpaparatang ng isang bisyo, krimen, condition, status, defect sa isang tao, ginagamit ang internet o ano pang mga contraction like cellphone, yung mga ganon, itataas natin ang penalty. So, the act itself pareho lang. Ang ginagawa lang ng cybercrime law, kung ginamit mong internet, itataas ang hatol sa'yo kung ikaw ay napatunayang may sala. Ayun. So ayan mga kapatid, yan ang explanation ng libel. Pero paano madedetermine kung malisyoso yung pahayag? Ano yung dapat na elements na present? Alam mo, ito talaga napakagandang tanong nito. Sapagkat ang libelo, alam naman natin yan, isang pagpaparatang ng isang kasamaan. No? O isang hindi totoong istorya. So, ano ngayon ang mga kinakailangan para sabihin ng isang tao ay naglibelo? Tandaan po natin, ito po ay nasa loob ng Revised Penal Code. At ang diwa po ng batas na iyan, there is no crime when there is no criminal mind. No? So dapat ma-prove mo yung masamang hangarin, yung malis, yung gustong sirain ang tao just because of that. Yung parang talagang Kahit wala na kang totoo. wala. Yes, minsan po ang katotohanan ay hindi depensa. Okay. Halimbawa, Cheryl, ganito, Sinabi ano? mong, sige nga, sample. Halimbawa, ganito. Halimbawa, pilay ka, Cheryl. Aha. Halimbawa lang, paika-ika ka. Di ba, totoo yun? Tapos, kung maglakad ka, hindi masyadong maganda. So, nilathala ko sa periodiko, si Cheryl, pilay, at paika-ika, at hindi maganda ang paglakad niya. Di ba, totoo yun? Totoo. Pero in the same process, binababa ko ang pagkatao mo. Libel yun. Saka anong point of you doing that or writing it? That is the issue ngayon. Ayun, Sa lahat ng krimen under the Revised Penal Code, dapat mong matuon ang tinatawag na criminal intent. Yung talagang nilayon mong gumawa ng masama. Oo. Halimbawa, kaya nga, meron tayong pagkakaiba, Cheryl. Kung ang iyong pinaparatanganan ay isang pribadong individual, at kung ang iyong pinaparatanganan ay isang pampublikong individual. I was gonna ask that. Paano yung kung public servant? Kung public servant, isa siyang pampublikong individual. He is, according to the law, the property of the public. Tandaan natin itong mga public figures na ito. At ang kasama dyan, sabi ng Korte Suprema, malinaw na malinaw, hindi lang politiko, atleta, mga celebrities, mga movie actors and actresses, broadcaster, mga television people, kasama dyan sa public figure. Bakit napakahalaga nung pag-classify na gano'n? Sapagkat ang antas ng pagpupruweba ng krimen ay mas mataas sa public figure. Dapat may actual malice na tinatawag. Ano yung actual malice? Ito yung reckless disregard for the truth or falsity of what you stated. Ibig sabihin, parang kapritsyo. Sinabi mo lang. Wala ka naman palang research, wala kang investigasyon. Dapat pakita mo yon. Pero sa pribadong tao, basta't sinabi mo yon, merong pagpapalagay kaagad na masama intention mo. Yun ang kaibahan ng isang public figure at saka ng isang private figure. Sa private, nagsabi ka palang, magnanakaw ka, may pagpapalagay na may criminal intent ka. Pero basta't sinabi mo yun sa public officer. Congressman. Ano yan magnanakaw yung kongresista namin Pero hindi pala totoo. Oo. May isa pang antas na dapat mong i-achieve. So, kailangan pala mas maging maingat pag ang inaakusahan mo ay public servant, public figure. Mas maingat ka. Kasi mas mahirap. Hindi naman sa maingat na ingat, pero mas, yun sabi mo nga, mas... Dapat mas mas maingat ka in the sense na, ni-research ko to, may reasonable belief ako, mukha naman totoo, nagkamali lang ako. Hindi pala totoo. Exempted ka as a broadcaster. Kaya dapat. Pero kung kapritsyo lang, sinabi mo lang, masamang tao ka, hindi pa sapat yun. Dapat merong actual malice. Reckless disregard of the truth. Hindi ka nag-research. Pero sa individual,
Basta sinabi mong masama kang tao, nagnakaw ka, kaagad-agad, may pagpapalagay o presumption na kriminal lang nasa isip mo. Sa public figure, wala ka agad yun. Kasi ang mga public figure, Cheryl, anong base ng diferensyang yon? Kasi ang mga public figure, may persona silang inilalabas sa tao. Mga politiko, mabubuti kami, magagaling kami. Mga artista halimbawa, maayos kami, may persona sila. Kaya hindi mo maiiwasan na at times, ang mga tao, basta gumagawa ng statement, nagkakamali sila. Dahil nga sa personang binigay mo. Kaya sinasabi ng batas natin, dapat mas mataas ang antas ng malisya, actual malis. Sinulat mo na hindi ka man lamang nagre-research, dapat mapatunayan yon. Pero kung may reasonable probability na baka ganun ka nga, maaaring maabsuelto ka. So, iyon ang kaibahan ng libel sa pribado at saka sa pampublikong tao. Tapos yung burden ng dun sa nag-aakusa. Tama ka doon, Mahirap Cheryl. din, ah. Mahirap Oo. yun. Sapagkat ang ating constitution, sinasabi, may presumption of innocence. Pinagpapalagay ka munang walang sala hanggat mapatunayan mo sa pamamagitan ng pruweba. Di ba? Kaya ang pasanin na nang aakusa ay talagang matindi. Nasa kanila ang burden para i-prove na siniraan mo ako. Oo, So yun. parang dito sa lumalabas, dito po sa kaso, Oo. dahil ang nagsampa ng cyber libel, Yes. 19 counts, ay panig ni Vic Soto, nasa kanila yung burden of proof. Eksakto. Ang lahat ng naghahain, Always. Oo, Sa lahat ng always. kahit anong kaso. Kahit anong kaso, ikaw naghain nito, ikaw nagsimula nito, patunayan mo. Oo. Kaya ang mga akusado, meron silang karapatan manahimik. Hanggat nakikita, hindi pa nila nakikita yung tunay na akusasyon. Kaya iyan ang nangyayari ngayon dito sa mga korte natin, binibigyan ang dalawang panig ng pagkakataon para isulong ang kanilang kaso, yung isang panig, at dumepensa naman ang isang kaso. Okay, balikan ko konti yung gag order. Yung gag order, yan ba nanggagaling lang sa korte or isa sa magkabilang panig ang mag-a-apply niyan? Oo, hinain niya ng isang Maghahain. panig. Correct. Hinain niya ng isang panig. Kasi sa palagay nila, yung mga diskusyon sa madla, baka makaapekto sa pagdedesisyon ng korte. Kaya sinasabi nila, patigilin ang kabilang panig na mag-discuss ng kung ano man sa kasong iyon habang ito'y umuusad. At dito sa kaso pong ito na ating pinagbabasihan why we're talking about cyber libel at writ of habeas data ay ang kampo po ni Daryl Yap ang naghain ng gag order. Oo, ng on gag this. order. At ngayon lang ata, na-grant naman ng korte. Yes, na-grant. Oo. Na-grant naman ng korte. Okay. So, Okay, yan. doon so lahat mga kapatid, hindi lang mga public figure ang pwedeng masampahan ng cyber libel. That's very clear mga kapatid. Okay, bukod doon sa mismong nag-post, pwede rin bang makasuhan yung mga nag-share? Kaya ba naging Okay, 19 counts of cyber libel. Yes. Balikan ko lang, 19 counts. Oo. Although, I was able to ask this sa isa aking newscast na One Balita Pilipinas, kaya Attorney Buko. Sabi ko, isa lang yung material. Bakit 19 counts ng cyber libel? Bakit po dumami? Hindi ko alam kasi hindi ko pa nakikita ang hinain ng mga complaints, no? Pero as normal, bilang abogado, ang 19 counts, ibig sabihin, 19 beses Na parang na pinost niya sa yes. iba't ibang social platform. Hindi dahil yun sa pag-share mga kapatid, sa mismong inaakusahan, Yes. siya 19 different posts ang Eksakto ginawa. ka. Okay. O, kung susundin natin mga jurisprudence, ibig sabihin ng 19 counts, ginawa mo, ito yung pagpo-post, di ba? Kunwari ikaw ang gumawa, may pinost ka na, babaero tong asawa ni ganito. Ayan, Yes. diba? Pinost mo sa Facebook mo. Tapos pinost mo ulit sa Instagram mo. Pinost mo kung saan pa, sa Twitter or sa TikTok or ano. That's 1 count each. Correct. Pero kung isa lang ang post mo, halimbawa nasa Facebook, tuloy-tuloy lamang, hindi naman niya tinatanggal. Isang count lang yun. Ayun. Oo. Ganun ang pagbilang po ng count
sa isang criminal case. Ngayon, hindi ko alam ngayon, hindi pa natin nababasa ang affidavit kung ilan yun, kung ilan ang Why is social media. cyber libel a criminal case? Ang cyber libel kasi ito isang pagpaparatang. Pagpaparatang ng bisyo, ng krimen, ng kondisyon, ng palpak na status, ng kasinungalingan, na ang punto ay para pa i-blacken, sirain ang reputasyon ng isang tao. Ngayon, dinagdag natin ng cyber kasi nung araw wala pa tayong cyber. Kaya ngayon, pwede na kasing gawin sa social media. Kaya, ang sabi ng ating batas, basta't ginawa nyo yan sa internet, yung hatol nyo sa normal, itataas natin ng 1 o 2 degree. So, mas mataas ngayon ang hatol. Parang 6. Basta ngayon, basta't na cyber libel ka, 6 years up to 12 years. Mabigat nga. Mabigat. Pero kung normal na libel, mga 4 months to 6 years, mga ganun lang. Mabigat din. Mabigat rin. Mabigat din. Basta't nakulong ka, mabigat na yun. Okay. Doon sa mga nag-share, nakita yung video or nakita kung ano man yung sinabi nung taong yon. Like with this nga po, yung itong material na ito na trailer, ni-repost nila, tinweet nila. May desisyon na ang Korte Suprema sa mga retweet, sa mga sharing, sa mga liking. Okay. Sabi ng Korte Suprema, walang kaso yun. Okay. Walang kaso yun. Sapagkat kung kakasuhan mo ang milyon-milyon na mga nagre-retweet, magkakaroon ng chilling effect sa kaisipan natin magsalita. Yun yung tinatawag nating prior restraint sa Constitution. Na napipigilan ka na magsalita. Di ba meron tayong karapatan, lalong-lalo ng mga broadcaster, may kalayaan tayong maghayag at magpahayag. Di ba? Kaya sabi ng Korte Suprema, malinaw na malinaw sa isang kaso, na basta't nag-retweet ka, nag-share ka, nag-like ka, hindi yun abetting, hindi yun aiding. Wala yun. So just simply liking, sharing, or reposting, that's fine. What if, you reshared, reposted, pero may sarili kang caption? Magnanakaw yan. Babaero nga yan. Agree, ganito nga, rapist nga yan. Agree, mamamatay tao nga yan. Yun na yung iba na yun. Ikaw na nagpaparatang nun. Okay mga diba, kapatid. Nagpaparatang ka na nun. Parang ikaw na yung... kung ito ang lusot madalas pa-question mark. Pero gustong sumausan. Babaero. Ayan, babaero. Yes. Babaero? Yung ganon. Pero may question mark. Pero patanong. Yun, equivocal yun. Maaring kasing in good faith yun. Maaring ano yun, smart alecky o sarcastic yun. Depende. Doon mo, kaya nagiging komplikado ang pananalita. Basta't pumunta ka sa freedom of expression at freedom of speech, nagiging komplikado na iyan. Kasi maaring it will attract different opinions. Kaya kailangan ng ebidensya para maitukoy talaga ano bang punto mo sa pagliligay niyan. Yung question mark lang yan, ano lang yan gimmick-gimmick lang yan. So, iyon. Ito ngayon ang kahalagahan ng paglalatag ng ebidensya. Pero pwede ka pa rin masampahan. Yes. Ayan, masampahan kahit na ano. Pero sabihin natin, madaling magsampa, pero iba rin yung uusad ba o mananalo ka ba? Yung question at the end of the day, panalo ba o talo? For both sides yan For both sides. Diba? For both parehong sides. hassle. So, I mean, let's just be careful and be responsible Let us be on careful. posting. Yes, exactly. Diba? Yun naman yun ang napunot dulo nun eh. Yes, totoo yan. Okay, may prescriptive period ba, Attorney Melo, nararapat na panahon yung pagsasampa po ng cyber libel case? 1 taon. 1 taon mula nang ito ay ipinahayag sa posting, sa dyaryo, binigkas sa telebisyon. 1 taon yan ang prescriptive period. Paglampas po ng 1 taon mula nung napost, hindi na po mafafile yan. Hindi na. Paso ang tawag natin sa ating wika. Doon sa natanong ko rin, yun lang po ba ang inyong kasampahan, sinampahan talaga si Daryl Yap lang? Kasi natanong namin, the producers, the casts, yung mismong nagtanong at sumagot na mga artista, daw pagpo-portray na bakit hindi sinampahan or isa din ba yon? As a lawyer, pwede rin sampahan yon. But ang sabi, tinanong,
Yun lang daw ang parang ang intindi ko doon po sa ang intindi ko po doon sa interview namin ay yung mga artista kasi trabaho nila yan hanap buhay, they're just portraying. So hindi natin sila sasampahan. The producers, I don't know yet, basta ang inuna nila ay yung director na I guess kasi siya rin ang nag-post naman. Oo. Well, sa larangan ng krimen sa Revised Penal Code, may tinatawag tayong sabwatan. Conspiracy. The act of one is the act of all. Nagnakaw ka, may lookout sa labas, hindi naman siya ang nagnakaw, pero pareho kayong may kasalanan. So The act of one. pwede. Pwede, But pero they opted not to. pwede, pero mabigat ang pasanin para i-prove ang conspiracy. Dapat patunayan nyo ng simula't simula pa lang. Isa na ang kanilang kaisipan para siraan ang isang tao. Kung hindi nyo mapuprove yan, kamukha ang mga artista, umarte lang ako. Walang Kunwari kaso yung yun. producer, nagbigay lang ako ng pera. Walang kaso yun. Ano ko lang, Diba? pinondohan ko lang. Maaring meron, maaring wala. Depende Depende sa sa- circumstances. Kasi ang conspiracy, sabwatan, dapat mapapakita mo beyond reasonable doubt na yung unilateral na kaisipan nila na siraan ng isang tao ay nahandoon na simula't simula pa nag-conspire na kayo. Importante yun. Okay. Ayan. Sa ating pagbabalik mga kapatid, cyber libel po yung ating pinag-uusapan. Itong writ of habeas data, ano nga ba yun? Diba? Isa rin yun doon sa inihain ng panig ni Vic Soto sa pamamagitan ni Attorney Buko de la Cruz. Ano nga ba yung writ of habeas data? Yan intindihin natin, pa-explain natin kay Dean Mel Santa Maria. Baka po may mga tanong kayo, may mga gusto kayong klaruhin, may gusto po kayong ikonsulta. Maari po kayong mag-post sa ating live stream or tumawag po sa ating tanungan hotlines. Bukas po ang opisina namin, 8689-3289 or 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Dito tayo sa totoo. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod Cheryl Cossi, mga ating question of the day. Nabiktima ka na ba ng paninira online? Anong aksyon ang ginawa mo or pinabayaan mo na lang? Kasama pa rin natin Dean Mel Santa Maria, ang ating legal expert. Marami na ba nagsasampa ng cyber libel? I mean, we're talking about in general, mga kapatid. Yes, Or Madam. hassle din yun, Dean Mel? Oo, madami na rin nagsasampa. At syempre, basta't kinasuhan ka, hassle rin yun. Oo. Hassle sa nagsasampa at hassle sa sinasampahan kasi aksayang ng oras o di aksayang ng oras, depende sa pagtingin mo. Pero mula nung lumabas ka itong social media na to, itong mga TikTok, mga Facebook, mga Twitter, mga Instagram, madaming mga paninira rin nangyayari dyan. Minsan nababasa pa natin. So may mga naglalakas loob na magsampa. Madami na rin nagsasampa dyan. Oo. Yung mga photos, like yung photos, kunwari, ikaw din, Mel, may nakita akong nakaganyan sa yung girl. Oo. Diba na, pinicturean kita. Ay, Click. Pinost ko. correct ka dyan. Wala akong ginawang caption. Pero yung litrato, Pero pinost ko. yung litrato, Kasi baka akala nila sa pananalita lang eh. Sa salita lang, diba? maganda yan, Cheryl. Hindi lang sa pananalita. Oo. Kung ano ang pinapahiwatig ng pinost mo. Oo. At ang isang measure ng isang libel, kung ano ang nagiging opinion nung mga nakakakita, nung mga nagbabasa. Nasiraan ka ba dahil ang tingin ng mga tao, ikaw ay nangangaliwa? Oo. Ikaw ay isang manyak? Kunwari ako, sinabi ko lang, wala lang, mukhang sweet lang eh. Kilala mo ba yung taong to? Hindi. Pero maganda yung pag-capture ng photo ko. O, ganun lang ang aking ano. Well, pwede pa rin patanggal mo yon sapagkat kung wala kang pahintulot sa isang tao, hindi mo pwedeng iligay ang picture niya. Maliban na lang kung walang reasonable expectation of privacy. Halimbawa, yung mga nagmamarcha, di ba, nagmamarcha sila sa parada, kunan mo, wala namang expectation of
privacy yon. Oo. Pero yung mga gano'n na mga sweet Na loving nagkita things, lang, nakita mo lang, pareho lang kayo ng restaurant na napasok, 'di ba? Nakita mo personality syempre, 'di ba? Kilala ka. yes. Or kahit sino, politika, basta public servant, pinicturean mo ng pasimple. Oo. Tapos yun nga, sinend. tapos nagbebeso-beso pa. Ayun. Kaya Publicly, context yun contextual. kung hindi man public, sinend ko sa several friends ko, pinagkwentuhan na, ganyan-ganyan, hanggang nakarating dun mismo sa tao, ang dami na, pwede ka pa rin ba magkaso? Basta isa lang ang nakabasa o nakakita bukod sa iyong tinutukoy, libel yun. Libel na yun, mga kapatid. Akala nyo, mag-iingat tayo. wala naman kung pinuso sa Facebook, sa Twitter, hindi. Pero, forward mo sa mga ilang friends. Correct. Pwede ka kasuhan. Hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi naman umabot sa 100 na katao ang nakakita. Isa lang bukod sa aking tinitira. Ay, libel rin yun. Libel na yun, mga kapatid. yun. Ayan Okay, puntahan natin. Writ of habeas data. What is writ of habeas data? Ano pong ibig sabihin niyan? Alam mo, Cheryl, lahat tayong mga citizen of this Philippines, in this democratic country, we have the right to privacy. Meron pa nga sinasabi sa constitutional law that we have the right to be not known, na hindi makilala. At we have the right to be forgotten. Yun ang essence po ng right to privacy. Ngayon, kung may mga tao walang pahintulot na kinuha ang mga data nyo, let's say yung mga credit card company, bigla na lang may data nyo na wala nyong pahintulot. O ang gobyerno, bigla na lang nagkaroon ng data nang wala nyong pahintulot. O ang mga producer, mga ganyan, mga sumusulat, bigla na lang nagkaroon ng data na wala nyong pahintulot. May karapatan kayong sabihin, itigil mo yan. Itigil mo yan kasi wala kong pahintulot yan. Kaya kung hindi nila ititigil yan, magfa-file ka ng petition for the issuance of writ of habeas data. Yun ay kung hindi mo pinayagan. Yes. Kasi sinabi nyo kasi din, Dean Mel, pati itong mga credit company na to. Yes. Di ba pag hindi ka nakakabayad ng credit card mo on time, nililipat nila yan binibigay nila yan sa collecting parang firm, Yes. sa collections. Or ina-outsource nila yung taga-collect na hinaharas ka na at parang paano malalaman yung number ko? Pinayagan ko ba hindi ko naman pinayagan yung bangko na But it could be included dun sa fine print na pinirmahan kasi natin when we accepted the credit card na hindi natin binabasa. Eksakto, si Nicanor. Oo. Tama ka doon, Cheryl. Namiss ko yun. Eksakto si Nicanor. Namiss ko yun. Tama yun. Nasa fine print kasi. Na itong binigay akala mong notice sa amin, kung mag-check na isang bangko, pwede naming ibigay. Kaya magtataka ka, bakit nalaman sa bangko ito? Pinapadala nila ako ng credit card. O, diba? Kasi nasa fine print. Hindi natin binabasa. Totoo. Ayan. Diba? Minsan nagtataka tayo, bakit parang alam nila na parang interesado ako sa mga ganitong bagay? Baka meron po tayong napipirmahan or chine-check natin online without reading the fine prints. So, don't be surprised anymore. Unless you're very sure na hindi mo ginawa yon, then pwede mo pala silang sabihan na itigil nyo yan or pwede ko kayong sampahan ng writ of habeas data. Oo, ang punot dulo, ang dulo ng writ of habeas data, maaring iba-iba. Pwede, kung ang gusto ng petitioner, burahin na yan, tanggalin na yan, huwag nang palabas yan. Yung mga data kung saan yung kinuha yan, sunugin na yan. Pwede. Pwede rin maging malambot. Yung party lang na ito, ang tanggalin mo. Yung may utang lang ako dun sa bangkong to, tanggalin mo yun. Yung ganun lang. Ito... kahit na guilty ka, kahit na totoo, yung inilalabas na data, pwede kang parang kasi baka sabihin nyo, di na, totoo naman talagang ganun yung kalaking utang ko sa bangko or talagang talagang may pagkakautang ako dito or talagang ganito yung amount. Okay na yun kasi totoo naman No, hindi rason yun para hindi ka magsampa ng writ of habeas data. Pwede pa rin. Tama ka doon. It shouldn't be public. It shouldn't be public. It should be just between us or the Correct. Yan. So, magpa-file ka ng petition for habeas data. So, ano mangyayari sa petition na iyon? Sapagkat ang habeas data, lalong-lalo na kung itinutukoy natin broadcasting, news, etc., may kalakip na issue patungkol sa freedom of speech. Kasi may kalayaan tayong magsalita. Kaya ang korte titignan iyan
at titignan kung meron ba talagang probable, hindi sinasabi ng korte na meron ng kasalanan, meron bang semblance of truth. Parang ganun lang. Kung na-find ng korte na ganun, mag-grant siya ng writ of habeas data. Pero yung grant na yon, hindi ibig sabihin nun, yun na ang desisyon. Ang grant na yon, ang ibig sabihin lang, yung kabilang panig, uutusan kong sumagot at within 10 days, magkakahiring tayo. Yun lang nandoon. So walang pagpipigil ang korte sa gusto mong tigilin. Wala pa kasi may hearing pa. Set niya, Parang pause. It's putting a pause lang. it's just saying, Teka muna. may dali. karapatan tong kabila na marinig. Oo. So, ayun. So, wala siyang Teka inuutos muna. na, Oo. pero wala siyang inuutos expressly sa order, tigilan nyo ang lahat ng dapat tigilan. Wala pa yon. Kunwari ito, like with this trailer, ano po, Yes. since ito naman yung pinagmulan. Okay, writ of habeas data. Oo. Wala pang decision eh. Wala pa. Okay. Oo. Just in case, okay, wala pa po nag-grant gin-grant yung pag-file nila ng petition ng habeas, Oo. writ of habeas data. Yes. May implikasyon ba yun sa kaso rin? Or Ang- depende sa desisyon? Ang utos lang ganito. I-grant namin tong writ of habeas data, ikaw na inuusig, respondent, sumagot ka at ilatag mo ang ebidensya mo at sa loob ng 10 araw, magkakahiring na tayo para madinig ang inyong ebidensya at saka tayo maglalabas o hindi maglalabas ng tinatawag na privilege of the writ of habeas data. Yun ang pagpipigil, pagbubura, pagmomodify, kung ano man ang dapat gawin. Doon mangyayari yun. Okay. Hindi parang injunction. Injunction kasi pinipigil mo eh. Yung mga na-TTRO ka. Huwag mong gawin yan. Walang ganon. Wala sa order ng grant ng writ of habeas data yun. Kaya din yung the trailer continues to, Technically, yes. Ayun, nakikita mo pa rin siya talaga sa social media. And at the risk of, pero yun na nga, kukunin rin yun ng kabilang panig naman, yung mga petitioner, kita nyo, pinapalaba. Parang may gagawin sila doon siguro in their favor. Yan. Paano kung halimbawa, pinadalhan naman daw po ng kopya ng material na sinasabing libelous yung isang party? In short, ipinaalam. Nagpadala raw ng script. Well, Tapos hindi sumagot. Oo. O di, parang kinonsider na, I guess it's okay. Iyon ang dapat makita ng korte rin sapagkat ang pagsasang-ayon ay ang katahimikan mo. Sa ibang bagay pwedeng sabing pagsasang-ayon. Sa ibang bagay pwedeng sabihin, dead mo ko yan, ayoko niyan. So dapat talagang tingnan ang motibo, ang mga circumstances at nilatag na ebidensya para malaman kung ano dun sa dalawa yung kanyang pagtahimik, di ba? Hindi kasi, alam mo, ito kasing itong kasong to, complicated talaga ito. Akala siguro ng ibang mga tao, simple lang to. Complicated. Kasi, Cheryl, pumapasok dito yung freedom of speech, freedom of expression. Tsaka yung sa mga movie, meron silang tinatawag na creative license. Tandaan natin. Pero mentioning the name itself. Yung creative license naman yon, hindi ka dapat umabuso. Oo. Di ba? Yun naman. Kasi meron din tayong ganun eh. May karapatan ka, pero hindi ka dapat umabuso. So, titingnan ngayon yung angle ng mali siya. Di ba? Yun. Mukhang matagal nga. Complicated very talaga ito. Complicated. Pwede rin bang i-depensa na parang nananahimik na yan for the longest time. Now, even other people are curious or the younger generations are curious about this incident or this case, and then affected yung family, yung asawa, yung anak. Kahit sabihin natin na, again, whether totoo, kahit na sabihin mong napatunayan, we're not saying it is, no? O I mean, hindi the worst napatunayan. scenario, both or both. either. Yes. Pero napatunayan or hindi napatunayan na totoo or may basihan, pero naapektuhan na yung asawa at yung mga anak or yung mga pamilya around that person. Talagang pwedeng mangyari yun. So yun, hindi pa rin excuse whether napatunayan. Sabi natin, kunwari lang, napatunayan, may punto, nanalo. Yes. Oo. Still, naapektuhan pa rin yung yung pamilya.
pwede nga, pa rin i-push yung kasong kasi nga yun? may tinatawag na kahit na totoo, basta't inabuso mo, kahit na may karapatan ka, pero meron kong konting pag-aabuso at maiugat mo yung ginawa mo dun sa pang-aabusong yon, kaya lang dapat patunayan yung pang-abuso at mali siya, talagang may damnus permissions. Kunwari ako, mabihin, ang lalaki yan, ganyan. Nagsampa ako ng kaso. Doon sa nagsabi, nag-post or yes, nag-ano. Kaso, napatunayan na ng lalaki nga ako. Okay, yes. no? But it doesn't mean na hindi ka nag-guilty ng cyber libel, 'di ba? Diba? Kahit na guilty ako na totoo ng yes. kasi ang pinupunto ko naman is, I'm not saying hindi din naman nilalabang ko, hindi ko naman sinasabing hindi ako nanlalalaki. Correct It's more of your malice of pinapakalat mo na nanlalalaki ako kahit na totoo. Maganda 'yon, So, magandang punto 'yon. Oo. May mga pagkakataon, Cheryl, na pwede pa rin. Kunwari, may asawa at anak ako, di nag-aaway na kami Yes. dalawa, pero naapektuhan na sila. Correct. This person, my partner or my husband and my child, kung kunwari naapektuhan, pwede rin nilang sampahan ito? Siguro, ng kaso? civil case na lang ito. Hindi, ang isasampa mo, let's say, totoo. Yung pamamaraan kung papaano mong ginawa. Di ba halimbawa, yung halimbawa, sa daan, sumigaw ka ng sunog, walang papansin sa'yo. Wala ka namang ginawang masama. Pero kung sumigaw ka ng sunog sa loob ng madilim na sinihan, stampede yun. Baka may mamatay doon. Yun, mananagot ka doon. So, it's yung sa pamamaraan kahit na totoo, pero yung pamamaraan na ginawa mo, sobra naman. Kunwari nga sa sinihan, may umapoy ng konti, di ba? May maliit na wrapper na nasusunog. So, ikaw ka ng sunog. Oo. Baka magtakbuhan. Totoo nga, may sunog. Kaso, on how you did it. Yes, correct. Kaya dapat tansyado mo rin ang mga kilos mo. Yan yung sinasabi natin, simple, Cheryl, maging responsable ka. Yes. Yeah. Ika maging responsable ka. Kung responsable lahat ng tao, siguro walang gusto na ganito. Di ba? Parang ganyan. Yes, mga kapatid. Nakapapasarap po kami ng kwentuhan ng ating discussion with Dean Mel Santa Maria. Mga kapatid, baka mayroon po kayong mga concern, may gusto kayong iklaro ukol po sa writ of habeas data and cyber libel para mas klaro nyo pang maintindihan. Maari po kayong humabol, i-post nyo po yan sa ating live stream or tawag po kayo sa ating tanungan hotlines. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita with Dean Mel Santa Maria. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Marami po kami napapag-usapan ni Attorney Mel kasi ang daming pwedeng i-apply ang cyber libel at saka writ of habeas data sa ating pang-araw-araw na ginagawa ngayon, mga pang-araw-araw na pinopost natin. Yes. Di po ba? Yung mga, kaya yun ang lagi nating pinapaalalahanan na maging responsable. Diba? Kunwari, meron akong sex video. Yes. Wala ha. Pero kunwari, Cheryl Cose may sex video nung ilang taon na ako, 50 ako ngayon. Nung ako'y 20 years old, lumabas. Totoo, kunwari, meron basihan, diba? Ganyan. Kinasuhan ko yung naglabas, diba? Pero naging maganda kasi, very controversial or naging maganda yung flow ng story. Ginawa ng pelikula. Ngayon, 50 na ako. Palagay natin, pinadalan ako ng script. Ayoko nang balikan diba? Tahimik na buhay ko, normal ng buhay ko, ganito, ganyan. Hindi ko na lang pinansin. Parang ano ba yan? Ano ba yung script na yan? Parang, sinong nasa tamang pag-iisip na mag-i-interest pa sa ganyan? Pagkakakitaan lang ako, ganyan, ganyan, ganyan. So, hindi ko pinansin at all. Dinedma ko. Wala akong sagot. Wala silang nakuhang ni, ha, ano, bakit, ganito. Wala. Nothing. Then that person pushed with the story na sa aking diba? Diyan papasok yung tinatawag nating abuse of right doctrine. Pwede bang ilaban nung gagawa nung pelikula ko na? Pinadala naman namin, pinaalam naman namin. Sapat ba na pinaalam lang?
pero walang nakuhang sagot. Ano na ba yun? Pwede na bang pamantayan yon o mapapanghawakan ba niya in case na magsampa ako ng kaso na hindi ko na nga sinagot tinuloy mo pa? Or baka ang ipunto naman nung gumawa nung pelikula ko, pinaalam naman namin In good faith, pinaalam namin. Oh. Iyan ang magkatunggaling posisyon ng dalawang panig sa tingin ko. Kasi silence can mean so many things kung wala pang kaso. 'Di ba? Silence can mean anything kung wala pang kaso. Kung may kaso na at tumakas ka, may semblance of guilt. Pero may kaso na 'yon, Cheryl. Pero ito habang walang kaso pa, pumapasok yung konsepto ng abuse of right. Minsan may karapatan ka, pero hindi ka dapat kaagad-agad gumawa ng mga konklusyon sa mga bagay-bagay na whether inaasahan mo o hindi. Kamukha yung silence, no? Kasi madaming ibig sabihin yon, madaming connotation yon, madaming pagpapahalaga yon. Kaya ito na nga ang importansya nang titignan mo ang ebidensya kung iyon ay ginawa lamang o yun ba talaga ay tunay na may concern sa loob ng mga script na yon. So, depende talaga. Okay. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ano kung nakabase lang sa storya ko pero hindi ginamit ang pangalan ko? Pero alam mo na ikaw yon. Alam ko na ako yan Ako yung karakter na yan Pwede. Kasi nga, pinadala mo ako ng script kahit na hindi mo ginamit. Kasi pwedeng, hindi sumagot si Cheryl. Hindi natin pwede gamitin wag natin gamitin na yung pangalan niya or ganyan. Pero ako, nung napanood ko na, lumabas na, pinadala mo ako ng script. Ibig sabihin, kahit hindi mo ako tinukoy, ginawa mong basihan. Kasi pinadala mo ng script Pwede ko ilaban yun. Kahit na hindi ka pinadala ng script, kung napapanood mo na parang parehong-pareho ng buhay mo. Pwede yun actually. Sabi ng ating Korte Suprema, ang paghahain ng libel, hindi kinakailangan yung identification. Basta nakikita mo lang yung innuendos na, tingnan mo na ako yan Aba, ibang istorya yon. Kasi siguradong may makakaalam, di ba? Kung sino man ang nakakaalam ng mga audience, ay si Cheryl yan. Yun na, pumapasok ng elemento ng libel. Kaya yung mga pa-secret dyan na, diba? Easy. Teka, baka maubusan tayo ng oras, Dean Mel. Si Joffrey Uy, tinatanong niya, ano ang mas mabigat? Dean Mel, defamation or cyber libel? Ano yung kaibahan? Siyempre, ang cyber libel ang mas mabigat. Okay, ito mga antas niyan. Ano ba ang defamation sa ating revised penal code? Cheryl, sinampal kita sa lahat ng tao, napahiya ka, defamation. Kaya ka, wala ka naman, hindi ka naman nagkasugat. Defamation lang. Pero, nag-akusa ako sa'yo, nagparatang ako sa'yo, nagbintang ako sa'yo, at sinulat ko, binroadcast ko, ginawa ko sino, halimbawa, yan. Libel yon. At kung niligay mo sa internet, cyber libel yon. Yung normal na pagpapahiya, ano lang po yun, defamation, maaring depende sa hagupit na sampal sa'yo. Halimbawa, ang magiging, hatol sa'yo. Na kaya pala, madahirap din. I mean, hindi lusot kung nagba-blind item ka. That is correct, Cheryl. Hindi lusot ang nagba-blind item ka. Hindi ko naman pinangalanan Hindi rin lusot kahit yun. sino naman pwede po mag-blind item, hindi lang yung mga showbiz columnists natin. Minsan tayo sa sarili natin, kayo-kayong magkakaibigan, magpa-friends sa Facebook. Exactly. Blind item. Sino tong ganito-ganyan? So kayo-kayo nag-uusap-usap kung sino yung blind item. Yes, pero nare-recognize mo na. Kung pinag-uusapan itong mga to Oo, itong pinag-uusapan, nare-recognize mo na. So, at kung masyerto mo yon, nare-recognize mo na may mga landmarks, may mga parang tinatawag milestone na parehong-pareho sa buhay mo, ako yan. Di ba? Kaya screen grab nyo na kaagad. Kasi minsan didelete. That is correct. Si Darwin Rosel, ano po ang pinagkaiba ng cyber libel at Safe Spaces Act? Ang cyber libel po, parati natin ginagamit ang internet. Tayo ay gumagawa ng mga labag sa batas under sa normal na criminal code, pero ang ginagawa nating kasangkapan para ihatid ito ay ang internet. Ang safe spaces, ito yung naglalakad ka, sinisipulan ka.
Yung ginagawa mo Yes. yung lugar na hindi kampante ang isang tao. 'Di ba? Halimbawa, kahit saan po mangyari yan, halimbawa sa corner, sa classroom, etc., yung space na yon ginagawa mong hostile or hostile. Isang lugar na nagbibigay kaba sa'yo. Iyon. Kaya nga dyan na uso yung parang whistle law yan, 'di ba? Yung sumisipol ka sa babae. Sinisipulan ka. Oo, yan yun. Bawal bastos law na po yun. Eksakto. Si Leila Santos, pwede ba yung double jeopardy o masampahan ng kaso pareho ng libel at cyber libel? Sinabi po ng Korte Suprema, isa lang naman po talaga ang krimen dyan. Ulitin po natin, ang krimen lang po dyan ay libel. Ang pamamaraan lang po ang niligay ng cybercrime. Tinaasan po ang penalty kung gagamitin nyo ay yung internet ninyo. Pero the same case lang po yan. Hindi po kayo pwede mag-file ng libel dito at cyber libel dyan. Isa lang po yun. Si John de la Cruz, gaano katagal usually ang tinatagal daw ng cyber libel case? At estimate magkanong aabutin? Well, pag ang nagsampa tagal ng kaso? po, depende po sa nature ng kaso, depende po sa tindi ng depensa, depende rin po sa tindi ng paratang at akusasyon. Sapagkat po, kamukha po nito, nakita natin yung 10 days, humingi na ng palawig na 2 araw. Diba? Yun po, may mga unquantifiable events na nangyayari na maaring ma-delay, lalong-lalo na sa maselang na kaso yan. Pero oras na umusad na po yan, at walang patid at nakagawa na ng pre-trial order, may table of contents na kung ano mangyayari sa particular na araw, siguro kung susundin lang ang table of contents na yon, isang taon baka tapos na yan. Si Mark Mendez, meron kaming inutangan noon na kung anong paninira ang pinost online. Pati private message, pinost. Pwede po bang kasuhan yan? Basta't sinisiraan ka na, oo, pwede mong kasuhan yan. Pwede yung unjust vexation, pwede yung libel, pwede yung defamation. Yeah, at saka yung for them to screen grab your messages, dapat sa inyong dalawa lang, tas pinost mo publicly. Yes. Pwede nyo nang kasuhan yon. Yes, kasi kasi may sinasabi yung pinost niya May sinasabing condition mo May sinasabing circumstances mo. Di ba sabi natin, Cheryl, ang pagsasabi ng totoo ay hindi absolutely na depensa sa libel. Di ba? Kung ang pakay mo ay may malis doon, maaaring makasuhan ka pa rin. Si Jazzy Carr, konti lang, 2 minutes na overtime. Kung halimbawa daw may utang ka sa isang tao ng pera, Okay. nag-comment yung tao na inutangan mo sa post mo na hindi naman related dun sa utang mo. Pwede ko ba siya idemanda? Well, kahit na nga related dun sa utang siguro. related or unrelated, basta't may pinapababa ang pagkatao mo, maaring pumasok. Maaring pumasok. Kahit na sabihin mo na may utang ka nga talaga doon at pero depende sa message niya. Oo. Sinabi sa balasubas ka. Paratang yun. Di ba? Maaring totoo. Pero kahit na you do it bumababa yung publicly. dignity mo. To do it online. Maaari. Maybe. Yeah. Si Antonio Maypa, noong naging DepEd teacher broadcaster ako, nakatanggap ako ng ilang pambabash at insulting comments, pati sa physical appearance ko. Masakit noong una pero I learned how to apply the science of deadmatology. Correct. Deadma na lang. Alam mo, Cheryl, tayo mga broadcaster, ako nasa social media ko, may Spotify ako, manhid na po kami. It comes with the Unless territory. I guess it's really below the belt. Exact. Ako parang below the belt. Kung apektado na yung pamilya, diba? Yung mga mahal mo sa buhay, then teka, wait. Pero Iba yun. Oo. Ako sa social media ko, kasi may Spotify ako, may Facebook ko, may YouTube program ko, yung mga messages doon. Yung utak mo, Attorney Mel, dum-dum talaga. Siguro nung high school ka, nasa RO4 ka, but you take it in stride. Ganun ang part of the territory. Kasi normal yun na hindi sila sasang-ayon sa iyong opinion, diba? Correct. Lahat naman tayo may karapatan. But Yes. I mean, just stay kung ano doon sa just be responsible also. Yes, na totoo yun. Kahit na sabihin sabihin sa akin ni Attorney Mel na, ang ganda mo, Cheryl, maganda talaga si Cheryl Cosim.
Hindi nyo kailangang sabihin na, I don't agree with you. Hindi siya maganda. That's fine. Pero hindi dinagdagan mo pa ng kung ano-ano. Sandali lamang po, diba? Yes. Yung mga taong gumagawa ng ganun, Cheryl, maswerte lang dahil ikaw ang pinupuna, ako pinupuna. Talagang paano yung pinuno nila isang taong talagang kahit na paano file ng case ng libel, di ba? Pero issue po yan. Kaya sabi ni Ronald Tumbaga, kaya dapat think before you click. Ayan. Siya, mga pabati, Marjon Dominique Mamot, good afternoon. Hello, watching from Paranaque. Thank you. Isadora Monteverde, hello po sa inyo. Ayan, si Rosie Estreja, good afternoon. I'm watching sa FB ngayon. Happy New Year po, pati kay Dean Mel. Ayan, si Ramel Maluto, magandang hapon po, watching from Guimaras. Hello po sa inyong lahat. Layo. Wow. OT na tayo, Dean Mel. Tuwing kasama kita talagang OT tayo. Ayan, huwag kang magsasawa po sa amin, Dean Mel. Thank you for joining us. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan with Dean Mel Santa Maria. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. True FM On 105.9. Dito tayo sa totoo.